Ang hindi pagpapakasal sa'yo noon ang pinakamatalinong desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Ang hindi pagpapakasal sa'yo ang pinakamatalinong desisyon din na nagawa ko sa buhay ko. 4 na taon na ang nakalipas. Matapos kong pagsumikapan at makiusap, sa wakas ay pumayag na ang mga magulang ko. Pumayag silang pakasalan ko, si Su Wanyue. Nang ako'y labis na masaya at naghihintay sa opisina ng rehistro para magparehistro ng kasal namin ni Su Wanyue, hindi ko inaasahan na hindi lang si Su Wanyue ang hinintay ko, pati ang kanyang malapit na lalaking kaibigan, si Jiang Yuzhou. Kailangang mairehistro ang anak ni Jiang Yuzhou. Kailangan ko munang pakasalan siya. Pagkatapos naming makuha ang divorce certificate 1 buwan mula ngayon, ikaw ang pakakasalan ko. Sa sandaling iyon, ganap nang namatay ang puso ko. Pinili kong umalis. Di nagtagal, nakilala ko si Shen Yue, pinakasalan ko siya. Makalipas ang 1 taon, nagkaroon kami ni Lele. Ngayong pagkakataong ito, kung hindi ako bumalik kasama si Shen Yu para mag-alay sa mga ninuno, hindi na sana ako muling bumalik sa bansa. At hindi na sana kita muling nakita. Ganoon ba? Kung gayon, dapat nga kitang pasalamatan sa hindi pagpapakasal sa akin. Mahal, ikaw ang bida ngayon. Maglibang-libang ka muna sa loob. Pagkatapos kong sunduin si Lele, hahanapin kita kaagad. Sige, magpahinga ka lang. Sina? Yu Shuhao, ganyan ka pa rin. Sabi mo hindi ka pupunta, pero nandito ka. Pero kung tutuusin, kung gusto mo akong balikan, ganito ka manamit? Malaking okasyon ito ngayon, at suot mo mga peking mumurahin. Sinisiraan mo ba ako? Bitawan mo ako. Yu Shuhao, kausap kita. Yu Shuhao, dito ang upuan natin. Anong pinagtatakbuhan mo? Dito ang upuan mo. Doon ang upuan ko. Ma, magugustuhan kaya ni Dad ang sorpresa natin? Siyempre naman. Di bibigyan ko si Dad ng mas maraming tsokolate. Paborito ni Dad ang tsokolate. Yu Shuhao. Yu Shuhao. Ayaw mo talagang umalis. Paano ka nakapasok? Nandito ka na naman para gambalain si Wanyue, hindi ba? Gago, nakakadiri. At itong peke, suot-suot mo pa? Hindi ba yan yung binili ni Mr. Shen sa auction noong 1 taon para kay Mr. Rain, ang Eternal Heart? Baka naman siya ang maalamat na Mr. Rain. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Yung nasa kamay niya ay peke. Nakapasok lang yan ng palihim. Paano siya magiging Mr. Rain? Nakapasok lang yan ng palihim. Gusto ba niyang mapahiya tayo sa harap ni Mr. Shen? Malapit nang dumating si Mr. Shen. Kung biro lang pala ito, hindi natin kayang isipin ang kahihinatnan. Miss Su, ito bang taong ito ay kaibigan mo? Hindi ko siya kilala. Yu Shuhao, mas mabuti pang tanggalin mo yung mumurahing relos mo ngayon din. At pagkatapos, umalis ka. Ang handaan ngayong gabi, hindi matutuloy kung wala ako. Sigurado ka bang gusto mong palayasin ako? Tigilan mo na yan. Akala mo ba talaga ikaw si Mr. Rain ni President Shen? Tanggalin mo yung mumurahing relo ngayon din. Ang lakas ng loob mong umilag? Nakikita mo? Peke pa rin ang peke. Tulad mo. Pareho lang kayong basura. Guardia, ilabas nyo itong loko-lokong nagpapanggap na si Mr. Rain. Dito. Bitawan nyo ako. Ako si Mr. Rain.
Tumahimik ka. Anong lakas ng loob mong banggitin si Mr. Rain? Ano? Napasarap ka sa pagpapanggap na si Mr. Rain, ha? Para sa sampal na to, babayaran mo ng 1,000 beses. Nang babanta ka sa akin? Tama na? Yu Shuhao, hindi pa ba sapat ang ginulo mo? Bitawan. Ma, tapos na ang cake! Yehey! Tapos na! Magugustuhan ito ni Dad. Anong regalo ang kinuha mo para kay Dad, Ma? Ito ay isang bagay na ako mismo ang nagdisenyo para kay Dad. Walang katulad sa buong mundo. Wow! President Shen. Handa na ang banda. Lahat ay ayos na. Lele, sabay nating bigyan si Dad ng sorpresa ha? Sige! Tara na. Yu Shuhao, tapos ka na ba ngayong gabi? Bitawan mo. Suot mo ang relos na to ngayong gabi. At isinuot mo ang damit na to. Lahat yan para lang mainggit ako, di ba? Sige. Magsumbong ka sa akin. Baka bigyan pa kita ng pagkakataon. Para makipag-ayos sa akin. 4 na taon. Wala kang nagbago. Ganoon pa rin ang nakakadiri. Makipag-ayos? Makipag-ayos? Para magpatuloy tayo sa paglalaro ng mga maliliit mong laro, yang nakakapagod na drama ng 2 lalaking nag-aagawan sa isang babae. Ang Suan Yue noong araw, gustong-gusto ang ganoong klasing drama. Kasama niya ako. Habang nakikipagkalituhan pa rin sa kanyang tinatawag na malapit na kaibigang lalaki. Suan Yue, sumama ka sa akin pa uwi. Wan Yue, nangako kang mananatili ka sa akin. Ngayong gabi, Gusto niya na panoorin akong magselos at makipag-agawan para sa kanya, na makita akong mawalan ng ulirat, para maramdaman niyang hindi siya mapaglabanan. Suan Yue, tatanungin kita ng isa pang beses, sasama ka o hindi? Yu Shuhao, pwede bang wag kang ganyan? Masyadong mababaw? Nakakawa ka. Nasisiyahan siya sa pagmamahal ng 2 lalaki. Ginagawang puppet ang mga ito, pero nagpapanggap pa rin siya na nahihirapan sa lahat ng ito. Suan Yue, alam mo ba, ang babaeng tulad mo, na kailangan pang mag-agawan ang mga lalaki para sa kanya, para lang maramdaman ang halaga. Mas masahol ka pa sa basura. Ang pagtingin lang sa'yo. Nakakadiri. Ikaw! Lahat ng ginawa mo ngayong araw, para lang mainggit ako, di ba? Naghintay ako sa'yo ng 4 na taon. Yu Shuhao, buong 4 na taon. Hindi ko hinayaan na may ibang humipos sa'kin. Huwag kang magpakawalang utang na loob. Anong pinagkaiba kung ginawa mo o hindi? Bukod pa riyan, Wala akong paki. alam. Matagal na kaming nagdiborsyo. Ano naman? Basura pa rin ang basura. Kahit saan mo ilipat. Ikaw! may problema tayo. Malapit nang dumating si President Shen. Nanay, bilisan mo ang lakad. Naghihintay pa si tatay sa atin. Si... Yu Shuhao, sobra na ba ang pagpapapansin mo ngayong gabi? Kung manunumpa ka sa akin ngayon na hindi ka na magsiselos, at hindi mo naguguluhin si Jiang Yuzhou, maaari kitang patawarin sa paglaho mo sa loob ng 4 na taon, kahit na para sa iyo ang pagkasira ng birthday party ngayon. Makakausap ko si Pangulong Shen at hihilingin na huwag kanyang pag-initan. At saka, dati, gusto mo ng mga bata, maaari kitang pagbuntisin. Magkakaanak tayo na atin, sarili nating anak. Pero may isang kondisyon, kailangan mong maging mabait at makinig sa akin. Pagbubuntisin mo ako? Akala mo karapat-dapat ka. Yu Shuhao, ibinibigay ko sa iyo ang mukha. Iyon ang swerte mo. Huwag kang walang utang na loob. Bukod pa rito, maliban sa akin, sino pa ang magbibigay ng mukha sa isang tulad mo? Malapit nang bumalik si Shen Yu. Lahat kayo ay malalagot. Naku, hindi natin maaaring malaman ni Pangulong Shen ang nangyari rito. Bilisan nyo. Bilisan nyo. Ilabas nyo siya rito. Kung malalaman ni Pangulong Shen na ginulo natin ang birthday party ni Ginoong Rain, lahat tayo ay malalagot. Walang makakatakas. Lumabas ka na rito ngayon. Ako, ang tunay na Ginoong Rain. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng pakikialam sa akin? Nandito ka pa, nagsisinungaling, nasa bingit ka na ng kamatayan. Naiinggit ka ba sa kaligayahan ko? Ganoon ba yon? Anong ginagawa mo? Kakaiba. Nasaan si Shuhao?
Hoy, tumahimik ka! Magpakabait ka! Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan ako. Malapit nang dumating si Ginang Shen. Kapag nakita niya ito, wala na tayong pag-asa. Walang makakaalis dito. Ilabas siya rito? Bilisan mo! Wala nang oras. Sa workshop. Ngayon na. Oh, hello po, Ginang Shen. Ako po ang manager ng branch office ng grupo. Si Wan Yue po. Ginang Shen, bakit po hindi sumama ang asawa ninyo? Nasaan ang asawa mo? Hindi mo ba sinabi na nandito si tatay? Nasaan na siya? Wala siya kahit saan. Nasaan na si tatay? Kakaiba. Dapat naroon na si Shuhao sa banquet hall ngayon. Maliban na lang kung pumunta siya sa CR? Huwag kang mag-alala, Lele. Titingnan ko na ngayon. Manager Zhu, Opo? may nakita ka bang asawa ko? Dapat nakaupo siya. Doon. Huwag kang gagalaw. Pwede ba? Tumigil ka na? Kung malaman ito ni Miss Shen, wala na tayo. Alam mo ba kung gaano ito kalala? Miss Shen, walang tao talaga sa upuang iyon. At wala pa kaming nakikitang asawa mo. Baka hindi pa siya nakakarating sa venue. O baka naman nasa daan na siya pero may naabutan siyang sagabal. Ma, nawala na naman ba si tatay? Huwag kang mag-alala, Lele. Tatawagan ko na si tatay. Ay, naku. Ang gago mo! May kabit ka na ngayon? At naglakas loob ka pang bumalik para manligaw kay Sue? Wala ka bang hiya? Ang gago mo? Nanay, bumagsak ang champagne tower. Magagalit kaya si tatay kapag nakita niya? Sino ang gumawa nito? Oh, Miss Shen, may baliw na nagpakita dito. Ginulo niya ang lugar. Pero huwag kang mag-alala. Pinalayas ko na siya. Tama iyan, Miss Shen. Kami. Kakalabas lang namin ng taong iyon. Palabas ng gusali. Baliw ka! Tumahimik ka. Gusto mo talagang mapansin ni Shenzong? Gusto mo bang mamatay? Gusto pa naming mabuhay. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming isama. Itong baliw na ito, ang ingay-ingay mo. Hindi na ito maaaring magpatuloy. Ano ang gagawin natin? Kung malaman ni Shenzong na nandito siya, isang manloloko, at nagkagulo sa venue. Kahit mabuhay siya o mamatay, lahat tayo, wala na. Sige, hatakin ninyo siya doon. May tao ba sa workroom? Ano ba talaga ang ginagawa nila? Hindi. Shenzong, iyon lang ang silid ng mga tauhan. Malamang may mga kawani na walang ingat na natamaan ng isang bagay. Mga mabababang tao lang iyon. Oo. Malamang isang bagong waiter ang hindi sinasadyang nahulog ang isang bagay. Ngayon, ang mga waiter ay lalong hindi na mapagkakatiwalaan. Ang tatanga. Uy, Miss Shen, noong huli, kasalanan ko yung hindi kita nasalubong sa airport. Pero ngayon, yung sira ulo ang gumulo sa birthday party ni Mr. Shen ng husto. Okay lang, babawi ako sa'yo. Bago dumating si Mr. Shen, gagawin kong perpekto ang lugar na to para sa kanya. di bilisan mo. Si. Hello, Manager Liu. Kausapin mo agad ang staff ng hotel. Papuntahin mo sila rito para maglinis ng venue. At bilisan nila.
Ma? Hindi ba sabi mo hinatid mo na si tatay sa may pintuan? Eh, nasaan na siya? Little Master, huwag kang mag-alala. Baka naligaw lang. Sabihin mo nga anong kulay ang suot ni tatay ngayon. Tutulungan kitang hanapin siya. Okay? Nagpasadya si Ma ng bagong suit para kay tatay sa ibang bansa. Ngayon, dapat nakaitim siya. Si Yu Shuhao kaya? Kaya ba? Si Yu Shuhao. Ang Mr. ni Miss Shen. Nabanggit mo si Yu Shuhao. Posible bang siya talaga si G. Rain? Assistant Wang, alamin mo, bakit dumating si G-Rain sa entrada ng venue pero hindi pumasok? Alamin mo ng eksakto kung ano ang nangyari. Opo, Talagang imposible. Kilalang kilala ko siya. Mismo niya ang nagsabi sa akin na gusto niya akong pakasalan. Napakaseryoso niya. At palagi siyang tumutupad sa kanyang sinasabi. Hindi niya ako kailanman sasaktan. Suwanyue, pagkatapos nating gumraduate, kumpa, magpakasal na tayo, okay? Ikaw, bakit laging kasalang laman ng utak mo? Kung sanay kasing detailed ang iyong graduation thesis, tulad ng mga plano mo sa kasal. Ano ang mali doon? Gusto kong pakasalan ng taong mahal ko. Anong masama doon? Anong pinakalan mo? Ako, si Yu Hao, ay pakasal ka, at ikaw lang ang kasalan ko. At ikaw lang, at ikaw lang, at ikaw lang, at ikaw, at ikaw lang, at ikaw, at ikaw lang, at ikaw lang, at ikaw lang, at ikaw, 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 at ikaw. Hmm. Cake ko. Si Mama at ako, nawala yung cake na ginawa namin para kay Daddy. Ayos lang yan, Lele. Ayos lang. Mama, ang tagal naming pinaghirapan yung cake na yon. Sira na lahat. Regalo yun na buong puso naming ginawa. Huwag kang mag-alala, Lele. Gagawa ulit tayo ng bago ni Mama. Mas malaki at mas maganda pa. Okay? Basta't magkasama tayong gumawa, masaya na si Daddy pag nakita niya, di ba? Pero alam mo, kung makikita kanyang umiiyak, malulungkot siya, di ba? At lagi namang sinasabi ni Daddy, ang tunay na lalaki, hindi basta-basta umiiyak. Tama ba, Lele? Tunay na lalaki ang ating Lele. Tama, sabi ni Daddy, tunay na lalaki ako. Hindi ako iiyak. Gusto kong maging lalaki na ipagmamalaki ni Daddy. Miss Shen, pasensya na po talaga sa nangyari ngayon. Nadulas ako at nawalan ng balanse. Natumba ko yung cake. Huwag po kayong mag-alala, kukontakin ko na ang pinakamagaling na pastry chef sa France ngayon din. Gagawa tayo ng mas maganda at perpektong cake para makabawi sa young master. Hindi na kailangan. Miss Shen, pasensya na. Pasensya na talaga. Yu Shuhao, kasalanan mo itong lahat, liit na cute. Kung hindi mo pinilit na magselos ngayon, hindi ko sana na-offend si Miss Shen. Galit na galit ako sa'yo, Yu Shuhao. Manager Liu, bilis, bilis, bilis! Linisin mo ang lugar na ito. Bilisan mo! Opo, Miss Sue. Lele, Gagawa tayo ni Mommy. Mas malaki at mas magandang cake, okay? Sige, Ngayon, gusto kong gumawa para kay Daddy. Mas malaki at mas magandang cake. Si. Huwag kang umiyak, maliit. Nandito na si Daddy. aray, Shen Yue. nandito na ako. Nandito ako. Boses ni Papa yun. Mahahanapin ko si Papa. Lele, dito ka lang at hintayin mo ako. Isusundo ko si Papa ngayon din. Sige, dito lang ako maghihintay. Ginang Shen, isang ordinaryong workshop lang ito. Imposibleng nasa loob ang amo ninyo. Tama siya, Ginang Shen. Ang asawa ninyo ay isang respetadong tao, paano siya mapapasok sa ganitong lugar? Mali siguro ang narinig ninyo. Alam ko ang narinig ko. Boses talaga ni Papa yun kanina. Ibig mong sabihin, nagsisinungaling ang anak ko? Hindi po, Ginang Shen. Ang ibig kong sabihin, kahit sino sa workshop na ito, hindi talaga pwedeng asawa ninyo. Eksakto, Ginang Shen. Sinusumpa ko sa aking dangal. Tiyak na wala diyan ang asawa ninyo. Ginang Shen, Umalis kayo.
Kayong dalawa, nagkukubli-kubli. Anong ginagawa ninyo? Nandito ako para sa pang-araw-araw na paglilinis. Ako naman, check ng mga circuit. Wala nang ibang tao sa kuwartong ito kundi kayong dalawa. Kaming dalawa lang. Wala nang iba. Oo. Kaming dalawa lang. Bakit may tela na nakabalot sa trash cart na ito? Miss Shen, ito! Huwag mong sabihin. Ninakaw ninyo ang isang bagay? Miss Shen, paano kami makakapagnakaw? Ang mantel na ito, para takpan ng basura. Alam mo naman, nakakadiri tingnan ng basurang nakalantad, kaya tinakpan namin. Di ba? Tama. Yan nga. Ay, Miss Shen, ito ang mantel dito. Puno ito ng mantika para madumihan ang mga kamay ninyo. Hindi talaga tama. At saka, hayaan ang mabahong basurang ito na makasama sa hangin para sa inyo. Kasalanan namin yon? Maalalahanin kayo. Pero kung malalaman kong nagsisinungaling kayong dalawa, alam ninyo kung ano ang mangyayari. Hindi kami magsisinungaling. Alam namin ang kahihinatnan. Baka naman, na si Lele at ako ay talagang maling narinig. Baliw ka ba? Nandyan si Shen Yu sa labas. Kung mahahanap niya tayo, talagang tapos na tayo. Xiaohan, tumahimik ka. Ano ba ang alam mo? Kung hindi ko lang sana pinatumba siya at nakita ni Miss Shen ang eksenang ito, magagalit siya ng todo. Ang kapalaran natin noon ay lubos na kahabag-habag. Pero hindi mo pa rin dapat. Naku, ano ang gagawin natin? Ay, tigilan mo na. Kung ayaw mong mamatay, dali-dali na. Isuksok mo siya doon. Bilis! Isuksok mo siya doon. Dali! Tingnan mo ang mga uniformeng ito na nahukay mo. Ang baho. Sino ba ang huling gumamit nito? Hindi kaya ito nalabhan mula pa noong unang panahon? Xiaohan, tumigil ka nga sa pagrereklamo. Kung hindi ako mabilis kumilos kanina at nakakita nitong dalawang uniforme, sabihin mo nga, paano natin matatakpan ang mga bakas natin? Hindi ka man lang nagpapasalamat? Ngayon nagrereklamo ka pa sa mga damit na nahukay ko? Naiinis talaga ako. Ay, siya. Hindi naman siya patay, ano? Huwag mong babaligtarin. Pwede bang tumigil ka sa pagpapakwento? Kinakabahan ako sa'yo. Alam ko ang ginagawa ko. Pinatulog ko lang siya. Yun lang. Tsaka, sino ba naman ang may sabi sa kanyang gumala-gala? Gamit ang pangalan ni Mr. Rain para manggulo? Karapat-dapat lang sa kanya yon. Dinahilan niya yan sa sarili niya. Anyway, kalimutan muna natin yon. Wala na yon sa usapan. Ang pinakamahalaga ngayon ay, kailangan nating malaman kung paano tayo makakalabas dito. Gets. Ma, nakita mo ba si Papa? Baka nga, mali ang narinig mo, Lele. Shen. Ano na? Nahanap na ba ninyo ang asawa ko? Nasaan na siya? Ipinakita ng CCTV ng hotel na hindi siya umalis pagkatapos pumasok sa venue. Ano? Ang lakas ng loob ninyong lokohin ako. Tatanungin ko kayo ng isa pang beses. May nakakita ba sa asawa ko? Ito na ang huling pagkakataon. Kung may mangahas na magtago ng katotohanan, huwag ninyong sisihin ako, si Shen Yu, kung hindi ako magpakita ng galang. Yung lalaking kanina na nagsabing siya raw si Mr. Rain, hindi naman talaga siya si Mr. Rain, di ba? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Tinanggi na ni Manager Su yun. Paano naging siya? Naisip na ba ninyong lahat? Kung yung lalaking nagsabing si Rain siya ay talagang si Rain nga? Kung
kung talagang si Rain ang taong yun na nagpapakilalang si Rain. Ay, nagbibiro lang ako. Biro lang. Mabuti, napakabuti. So walang aamin ha? Mr. Wang, halughugin ang lugar. Guguhon natin ang lugar na ito hanggang sa mahanap ang asawa ko. Opo, Miss Shen. Nawawala ang asawa, halughugin agad ang buong venue. Kailangan natin siyang mahanap. Halughugin ang lugar. Oo. Mama, tingnan mo. Galing ito sa relo ni Dad. Sabi mo, hindi mo pa nakikilala ang asawa ko. So paano naman napunta dito ang isang bagay mula sa kanyang relo? Mag-usap tayo. Ano ang ginawa mo sa kanya? Kailangan ko ng paliwanag. Hindi, Ginoong Shen. Mali ang lahat ng pagkakaintindi mo. Sa totoo lang, peke ang relong ito. Dinala ito rito ng lalaking iyon, iyong lalaki, iyong siraulo na nagpapanggap bilang asawa mo para manloko ng mga tao. Malamang nahulog ito rito nang paalisin namin siya. Kanina lang. Oo, talagang ganoon ang nangyari. Nangangahas ka bang panagutan ang sinabi mo? Isang relo lang ang ganito sa buong mundo at nakaukit dito ang pangalan ng asawa ko. Sinasabi mo ba na ako ang nagkakamali? Na wala akong mas magandang gawin at naghahanap lang ako ng away sa iyo ng walang dahilan? Hindi. Ginoong Shen. Hindi iyon ang ibig naming sabihin. Pakiusap. Kumalma ka. Maaari kayang na si Yu Shuhao ay talagang si Ginoong Rain? Hindi, imposible iyon. Matagal na kaming magkasama. Kilala ko siya ng lubusan. Hindi maaring siya ay si Ginoong Rain. Bukod pa riyan, wala siyang ganoong kapalaran. Ngayon, sara agad ang lahat ng labasan, huwag hayaang may umalis na kahit isang tao. Magsagawa ng masusing paghahanap. Kung may makita kayong kahina-hinala, i-report agad ito. Ma, anong nangyayari kay Dad? Wala naman siyang problema, di ba? Lele, hintayin mo lang ako dito ha? Ha? Sigurado akong ayos lang si Dad. Pangako sa'yo, iuuwi ko siya. Ha? Tara na. Pinky swear tayo. Pinky swear, 100 taon, walang bawian. Young Master, Pakiusap. Miss Shen, ang lahat ng narito ay mga taong may pinag-aralan at katayuan. Hindi ito angkop. Kasama ka ng pamilyang Wang, tama ba? Oo, ako nga, ang pamilyang Wang. Simula ngayon, ang mga negosyo ng pamilyang Wang sa Jiangcheng ay isasara. Ano? Isasara ang lahat ng negosyo ng pamilyang Wang. Miss Shen, bakit mo ginagawa ito? Hindi ba't itinutulak mo ang aming pamilya? Sa sulok. Miss Shen, Miss, Nakapalagay loob kang magtago ng impormasyon tungkol sa asawa ko, sa sarili kong teritoryo. Ito ang kapalit. Miss Shen, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Miss Shen, nagkamali ako, Miss Shen. Miss Shen. Alam ko, mga pamilyang matagal nang nakatira dito sa Jiangcheng. Matatag na ang inyong mga ugat dito sa lugar na ito. Ngayon, sasabihin ninyo sa akin kung nasaan ang asawa ko. O kaya naman, mawawala kayong lahat sa Jiangcheng. Alam ng lahat ng nakakakilala sa akin na ako, si Shen Yu, panindigan ko ang sinasabi ko. Walang bawian sa salita ko. Itong si Yu Shuhao, hindi naman pwedeng asawa talaga ni Director Shen yan, di ba? Pero, paano nangyari yon? Hoy, wag na nating isipin kung siya nga o hindi. Sa ngayon, kailangan natin siyang ilabas dito. Ganito na kalayo ang narating ng sitwasyon. Kung magkakamali tayo ngayon, patay tayong lahat. Huwag muna nating isipin yan. Umalis na tayo dito. Anong ginagawa ninyong dalawa? Tumigil kayo dyan. Takbo! Mga yun na naman, alam kong may kakaiba. Hulihin sila. Anong ginagawa mo? Inosente ako, talaga. Anong karapatan mo para hawakan ako ng ganito? Sinasabi ko sa'yo, inosente ako. Aray. Shuhao. Paano nangyari ito? Shuhao. Yu Shuhao, siya pala si Ginoong Rain? Siya nga pala si Ginoong Rain?
Shuhao, Please, dalhin niyo siya sa ospital. Shuhao, Bilisan mo, dalhin mo siya sa ospital. Opo. Teka, Miss Shen, may hindi lang siguro pagkakaintindihan. Yushuhao, si Yushuhao ang aking nobyo. Paano siya magiging asawa mo? Umalis ka sa harap ko. Miss Shen, Aray, umalis kayo sa daan, huwag niyo kaming harangan. Assistant Wang, bantayan mo sila. Kung may mangyari sa asawa ko, gagawin kong impyerno ang buhay nila. Opo, Miss Shen. Nandito ka na. Shuhao, gising ka na. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Walang malay ka ng 7 oras. At sasabihin mong, okay ka lang? Nagtataka ako kung bakit ako at si Lele ay hindi ka makita sa banquet hall. kaya pala? Huwag kang mag-alala. Talagang okay na ako ngayon. Nasaan si Su Wan Yue at ang iba pa? Nasa banquet hall sila. Pinaharangan ko sila ni Wang Chao. Hoy, Shuhao, Dalhin mo ako para makita sila. kakagising mo lang. Hindi ka pa ganap na gumagaling. Pwede akong mauna. Yue Yue. Salamat. Talagang okay ako. May mga utang na kailangang bayaran. Paano ito nangyari? Yushuhao, paano ito nangyari? Asawa siya ni Chairman Shen? Ako lang ang minamahal niya. Siya ang magpapakasal sa akin. Hindi ako naniniwala. Nagsisinungaling siya sa akin. Nagsisinungaling siya. Tapos na tayo. Nakasakit tayo kay Chairman Shen. Mabubuhay pa ba tayo sa Jiang City ngayon? Kasalanan mo lahat ito. Ikaw pa ang nagpilit na ikulong si Yushuhao sa workshop. Ngayon naisangkot mo rin kami sa gulo. Ang buong sitwasyong ito, dapat panagutan mo. Oh, dapat panagutan mo ito. Nagsimula lahat ito dahil sa'yo. Ano ang pananagutan ko? Kayong dalawa ang nagpumilit na tumulong. Anong kinalaman ko doon? Wala na tayo. Talagang wala na. Alam ng lahat sa Jiang City na ibibigay ni Mr. Shen ang buhay niya para kay Mr. Yu. Tapos na tayo ngayon? Kung alam ko lang, hindi ako makikisali. Eksakto. Kasalanan mo lahat ito, tanga. Kasalanan mo lahat ito. Tama. Kasalanan ito lahat ni Suwan Yue. Talagang ginulo mo kami. Suwan Yue, ayoko sa'yo. Tumayo ka. Hindi mo ba sinabing si Yushuhao ang nobyo mo? Ha? Paano bigla na lang siya naging asawa ni Mr. Shen? Nagsimula lahat ito dahil sa'yo. Dapat, panagutan mo ito. Akala mo ba ako ang nakakaalam ng katotohanan sa lahat ng ito? Sinasabi ko sa'yo, mas gusto kong malaman kaysa sa'yo. Ano ba talaga ang nangyayari sa usaping ito? Wala talaga akong alam. Paano ko malalaman? Siya ang kilalang si Jishen. Malinaw na mahal niya ako. At paano siya naging Jishen? Malinaw na gusto niya akong pakasalan. Ako ang gusto niyang pakasalan. Ano ba talaga ang nangyayari sa lahat ng ito? Ano ang nangyayari? Ano ba ang nangyayari? Ikaw na walang katwirang baliw. Malinaw na sinabi niya sa akin mismo na ako lang ang pakakasalan niya. Bakit? Malinaw na sobrang mahal niya ako. Su Wan Yue. Pakakasalan mo ba ako? Tangga, hindi kita pakakasalan. Sino pa ang pakakasalan ko? Sa buhay na ito, ikaw lang ang pakakasalan ko. Kahit na mawalan ako ng trabaho, kahit na wala akong wala, handa siyang manatili sa tabi ko para alagaan ako. Ako lang talaga ang nasa isip niya. Ako ang pinakamahalaga sa kanya. Nagbenta ako ng ilang gamit. Heto, 3 milyon. Makatutulong ito sa'yo sa panahong ito ng pagsubok. Kunin mo muna ito. Nasaan na yung diamond watch na ibinigay sa'yo ng lolo mo? Anong nangyari doon? Huwag mong isipin yon. Kunin. Kunin mo na lang. Hindi ako naniniwala. Peke yan sigurado. Mahal na mahal niya ako. Paano niya magagawang pakasalan si Shenyu? May hindi lang talaga sigurong pagkakaintindihan. Kailangan kong malaman ang totoo. Hahanapin ko siya.
Wanyue, Anong gagawin natin? Mr. Shen. Sir, bulag kami noon. Nakinig kami sa maling tao. Dahil doon nagkagulo. Wala kaming alam. Oo. Nagkaintindihan lang. Pakinggan niyo kami, Mr. Shen. Kasalanan lahat ito ni Suwanyo. Siya ang nagligaw sa amin. Hindi namin sinasadya. Na, galitin kayo. Shu Hao. Nagkaintindihan lang tayo, di ba? Ha? Ikaw, hindi ka nobya ni Mr. Shen, di ba? Paano ka magiging nobya ni Mr. Shen? Ako ang mahal mo. Di ba totoo yon? May nararamdaman ka sa akin. Shu Hao, magsalita ka naman. Galit ka ba sa akin? Shu Hao, sabihin mo sa akin. Magbabago ako, pangako. Hiwalayan mo siya, okay? Shu Hao, hindi mo ako sinasaktan dati. Aray, Suwanyue, tumulong ka sa sarili mo at makita mo ng malinaw. Huwag ka nang mag-asa. Tapos na tayo. Sana mula ngayon. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Sana mula ngayon, hindi mo na muling ipakita ang mukha mo sa harap ko. Then, Yu Shu Hao, anong lakas ng loob mo para paluin ako? anong lakas ng loob mo? Hindi mo naman ako kayang paluin noon. Nagbago ka na. Suwanyue, paano mo nasabi sa akin ang mga salitang yon? Ano, kapag ikaw na ang nasampal, saka mo lang malalaman kung gaano kasakit. Ito ay ibinigay sa akin ni Shen Yue. Ibalik mo sa akin. Tumahimik ka. Naalala mo na, Binibining Su. Si. Ngayong napalo mo na ako? Masasagot mo na ba kung ano talaga ang relasyon niyo ni President Shen? Maaari mo bang sabihin sa akin ngayon kung ano talaga ang relasyon mo kay Ginoong Shen? Ang ginang at ang ginoo ay kumuha ng kanilang marriage certificate 4 na taon na ang nakalipas. Kung hindi lang dahil sa pagiging low-key ng ginoo, sa lahat ng mga taong ito, upang protektahan ang ginang at ang binata, hindi siya kailanman nagpakita sa publiko. Paano siya maaaring mabuli mo dito ngayon? 4 na taon na ang nakalipas. Ibig sabihin noon, Tama. Noong panahong pinalayas mo ako sa Civil Affairs Bureau, nakilala ko ang aking minamahal. Si Shen Yu. Okay ka lang ba? imposible. Talagang imposible. Imposible. Talagang imposible. Shu Hao, ang taas ng pagmamahal mo sa akin, paano mo nagawang iwan ako? Ako ang pinakamamahal mo. Ano na lang ang ibig sabihin ng pinagsamahan natin? Suwanyu, tigilan mo ang pagiging mapagmataas. Akala mo ba pareho pa rin ako ng dati? Nahahayaan kitang tapakan-tapakan ako. Nilalaro mo lang ang damdamin ng bawat lalaki. Ang katulad mo ay hindi karapat-dapat sa pag-ibig. Ang nararamdaman ko noon para sa iyo, mas mabuti pang ibinigay ko na lang sa aso. Shu Hao, makinig ka sa akin. Hayaan mo akong magpaliwanag. Nangako tayong magkakasama hanggang pagtanda, hindi ba? 4 na taon akong naging tapat sa iyo. Bukod pa riyan, kami ni Jiang Yuzhou ay hiwalay na. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Ako ang pinakamamahal sa iyo. Tayo ang itinadhana para sa isa't isa. Naging tapat para sa akin? Ikaw at si Jiang Yuzhou, talaga bang walang nangyari sa inyo? Sa lahat ng mga taong ito, sa ilalim ng balat kayong pagkakaibigan, napakarami ninyong ginawa na dapat ay para sa mag-asawa. Paano mo nagawang sabihin sa akin ang mga ito? Akala mo ba tanga ako? Sa kahit anong dahilan mo lang, akala mo ba maniniwala ako? Tigilan mo na ang panaginip. Shu Hao, ako. Shu Hao, Sobra na. Napaka-ipokrito mo. Nakakasuka. Pero wala na yon sa akin. Kung hindi dahil sa iyo na nagmadaling pakasalan si Jiang Yuzhou noon, baka hindi ko nakilala si Shen Yue. Ngayon, masaya na ang buhay ko. May sarili na rin akong anak. Sa totoo lang, dapat nga kitang pasalamatan. Nang iwan kita, napalaya ako sa mga malamig mong tingin
at pahirap. Di na ako nagiinit sa galit dahil sa'yo o nagdududa sa sarili ko. Suwanyue, salamat sa pagpapangyari sa buhay ko. Ano? Anak? Kaya pala yung bata ay mukhang pamilyar. May anak na kayo? Ang lakas ng loob mong magtaksil sa akin. Hindi ba't pangako mo ako lang ang pakakasalan mo? At ngayon kayong dalawa ay may anak na? 4 na taon. 4 na taon mo akong niloko. Naghintay ako sa'yo sa buong panahong yon. Gago ka. Suwanyue, nababaliw ka na ba? Matagal na tayong naghiwalay. Hanggang kailan mo pa itatagal tong pagpapanggap na nasasaktan ka? Ang pagpapakasal ko at pagkakaroon ng anak ay wala ka ng kinalaman doon. Nakakawa ka. Kung walang basag, walang langaw. Isang maruming basura tulad mo ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal. Si. Marumi ang tawag mo sa akin? Konsensya mo ang kausapin mo. Pinakasalan mo si Shen Yue dahil mayaman siya, di ba? Nangako ka na ako ang dapat mong pakasalan. Ako ang dapat mong pakasalan. Hangal lang ang nagpapadala sa'yo. Isa kang hangal na lalaking status lang ang habol. Gago. Suwanyue, wala talagang nagbago sa'yo. Ang galing mo pa rin sa pagbaluktot ng katotohanan at paggawa ng puti sa itim. Mas gumaling ka pa nga. Sinasabi mo, pera at impluensya. Lang ni Shen Yu ang habol ko. Magkasama kaming naghihirap ng partner kong si Shen Yue para gawing mas masaya ang buhay ng anak namin. Sige, kahit na ganoon nga ako. Anong pakialam mo, Suwanyue? Wala kang kinalaman. Anong karapatan mo para pagdudahan ako? Karapat-dapat ka ba? Ako raw ang materialista. Ha? Nakakadiri ka talaga. Suwanyue, kung napangasawa ko ang isang babaeng tulad mo, ding ka. Pakiramdam ko'y kawawa lang ako. Totoo, naibigan kita noon. Pero anong ginawa mo? Pinili mo ang ibang lalaki. Kaya bakit ko dapat iluklok ang sarili para tanggihan mo ulit? Hindi ganoon yon. Shuhao. Gusto ko lang na manatili sa tabi mo magpakailanman. Shuhao. Hindi ko alam. Tama na. Ayokong makarinig pa ng salita mula sa'yo. Mula ngayon, binibining Su, lumayo ka sa akin. Iyon ang pinakamabuti. Hindi! Wala akong pakialam. Gusto kitang makasama. Hiwalayan mo siya. Gusto kitang makasama. Tumahimik ka. Teritoryo ito ng pamilya Shen. Wala kang karapatang magkagulo dito. Assistant Wang. Assistant Wang, ang negosyo natin. Kami na ang bahala. Manager Su, hindi pa nga tayo tapos mag-ayos ng ating usapan at ang lakas ng loob mong insultuhin muna ang asawa ko. Kung maulit mong insultuhin siya, gagawin kong ang natitirang buhay mo ay mas masahol pa sa kamatayan. Boss Shen, paumanhin po. Boss Shen, nagkamali po ako. Makinig kang mabuti. Kukunin ko ang iyong kapangyarihan, katayuan, kayamanan, at wawasakin ko ang lahat para lang maparamdam sa iyo ang pakiramdam ng pagbagsak mula sa alapaap patungo sa putik. Ano ang gusto mo? Assistant Wang, Manager Su, ang relos na sinira mo ngayon ay tinatawag na Alaga sa Eternal appraisal, Heart, 30 milyong dolyar. Ang presyo ng transaksyon ay 30 milyong dolyar. Ito ang appraisal certificate at ang compensation agreement. Mayroon kang 1 buwan para bayaran ito. Umaasa ako na makakabayad ka sa takdang oras. Ano? 30 milyong dolyar? Paano ko kayang bayaran iyon? Paano ko kayang bayaran yon? Manager Su, batay sa aming investigasyon at pagtatasa, ang iyong subsidiary ng Shen Group, 3 properties, at 2 sports car ay nagkakahalaga ng 9 na milyon. Para sa natitirang 21 milyon, mag-i-issue kami ng IOU. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan at bayaran ang pera. Kukunin niyo lahat ng ari-arian ko? Hindi, ayaw ko. ngayon ka lang nag-alala. Ang laro ay nagsisimula pa lang. President Shen, nagkamali ako. Handang-handang maglingkod sa'yo bilang alila. President Shen. Ngayon mo lang na-realize? Huli na. Shuhao, nagmamakaawa ako. Nagkamali ako. Mahal mo pa rin ako, di ba? Pinaghirapan kong makuha ang lahat ng meron ako ngayon. Huwag mong kunin. Magsalita ka lang ng mabuti para sa akin at hindi na kita guguluhin. Pakiusap. Nagmamakaawa ako. Umalis ka sa harap ko. Huwag mo akong tawaging Shuhao. Nakakasuka ka. Nasa sitwasyon ka ngayon dahil ikaw mismo ang may kasalanan. Karapat-dapat sa'yo. Siya, ang kanyang utang ay nabayaran na. Ngayon, oras na para bayaran ang utang ng iba. Siya, ang kanyang utang ay nabayaran na. Ngayon, panahon na para bayaran mo ang iyo. Sino ang nagtago sa asawa ko? Sino? Lumapit kayo. Sila.
tama? Oo, sila nga. Kaya, kayo palang dalawa, sa workroom, para itago sa akin, magaling ang pagpapanggap ninyo. Hindi totoo yan. Siya ang nag-utos na ikulong si Yu Shuhao sa workroom. Sumusunod lang kami sa utos. Wala kaming magawa. Miss Shen? Siya ang nag-utos sa amin na gawin iyon. Miss Shen, maawa po kayo! Hindi naman ako taong walang konsensya. Tatanungin ko kayo, gusto nyo bang magbayad puri? Opo. Hindi, siya ang may utos. Sinabihan niya kaming ikulong si Yu Shuhao sa workshop. Sumusunod lang kami sa utos. Wala kaming magawa. Presidente Shen. Siya ang nag-utos sa amin. Maawa po kayo, Shenzong. Hindi naman ako makatwirang tao. Tatanungin ko kayo, gusto nyo bang magbayad pinsala? Opo. Shenzong, ano po ang kailangan nyo? Sabihin nyo lang po sa amin. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Gusto kong gawin mo sa kanya ang ginawa niya. Ano man ang ginawa niya sa asawa ko. Ngayon, ang pagkakataon ay nasa harap niyo na. Sulitin niyo. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Bitawan mo ako, Wan Yue. Tulungan mo ako, Wan Yue. Tulong, Wan Yue. Huwag mo akong sisishin dito. Ikaw ang may kasalanan nito. Sumusunod lang kami sa utos. Kung may sisisihin ka, ikaw ang sisihin mo. Dahil sa baluktot mong pag-iisip. Sapat na ba yan? Sa tingin ko, sinaktan pa niya ang asawa ko. Ikaw, anong gagawin mo? Sandali lang. Ako na ang gagawa. Ngayon, natututo ka na. Okay lang ba ito? Mr. Jiang, ikaw at si Manager Su ang dapat magbayad para sa relo. Huwag kang mag-alala. Nakapaghanda na kami ng kasulatan. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ito at magbayad. Ano? Ang laki naman ng halaga. Paano ko yan mababayaran? Paumanhin, pero hindi na yan problema namin. Sa loob ng 3 araw, Ang email mo. sa oras na yon, Mr. Jiang, mag-isa ka na. Ginoong Shen, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Napakalaking halaga noon. Kahit ubusin ko ang buong ipon ng pamilya ko, hindi ko kayang bayaran iyon. Ginoong Shen. Ginoong Shen, talagang alam kong nagkamali ako. Ginoong Shen. Hindi. Ginoong Shen ho. Pakiusap. Para sa lahat ng taon na magkakilala tayo, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Talagang alam kong mali ako. Ang laki ng halaga. Talagang hindi ko kayang bayaran. Jiang Yuzhou. Sinabi ko sa iyo noon pa. Natunay ang relos na iyon. Hindi ka naniwala noon. Ngayon, kailangan mong harapin ang mga bunga. Daw. Ikaw mismo ang may kagagawan nito. Bayaran mo ng buo. Hindi kita matutulungan. Tapos na. Tapos na ang lahat. Naayos na ang account ni Ginoong Jiang. Kayo naman ang susunod, kayong dalawa. Ginoong Shen, maging mapagbigay po kayo. Patawarin ninyo kami ngayon. Nagamit din kami. Ito lahat ay itong si Su Wan Yue at itong si Jiang Yuzhou ang nag-utos sa amin na gawin iyon. Talagang wala kaming kasalanan. Alam naming nagkamali kami. Hindi na namin uulitin pa. Ngayon, nagmamakaawa ka na. Noong inaapi niyo ang asawa ko, bakit hindi niyo inisip na darating ang araw na ito? Hindi niyo alam na mali kayo. Alam lang niyo na natatakot kayo. Matapos gawin ang desisyon niyo, dapat handa na kayo na magbayad sa mga ginawa niyo. Shuhao, alam namin na mali kami. Pakiusap. Nagmamakaawa ako. Pakiusap, patawarin mo kami. Shuhao, tingnan mo kami. Dahil sa dating pagkakaibigan natin, pakiusap, patawarin mo kami, okay? Alam namin na mali kami. Pakiusap, patawarin mo kami. Alam namin na mali kami. Patawarin mo kami. Tama na. Tigilan niyo ang ingay. Ayokong makita kayong muli. Umalis kayo ngayon din. Sige. Pangako, hindi na ako muling magpapakita sa harap mo. Umalis na tayo. Umalis na. Alas 11 na ng gabi ngayon. Sa loob ng kalahating oras, wag niyo akong muling makita sa Jiang City. Nauunawaan niyo ba? Huwag kayong mag-alala, Miss Shen. Aalis na kami sa Jiang City kaagad. Aalis na kami ngayon din. Mawawala kami ng tuluyan, na parang bula. Hindi na kami makikita sa paningin nyo. Shuhao, tara na. Tara na. Shuhao.
Kung 4 na taon ang nakalipas, kung hindi ako nakapag-asawa kay Jang Yujo. Magkakaiba kaya ang mga bagay para sa atin ngayon? Mayroon kaya tayong ibang wakas, di ba? Ang pag-aasawa mo kay Jiang Yuzo ay ang huling patak na nagpabagsak sa ating relasyon. Kahit na hindi ka nakapag-asawa, hindi pa rin tayo magtatagumpay. Ikaw ang umabandona sa akin nang paulit-ulit, akpapa, ang nagtakda sa ating kapalaran. Hindi ako naniniwala dyan. Posible kaya na talagang walang naiwang damdamin sa pagitan natin. Matagal na akong tumigil sa pagmamahal sa iyo. Ikaw ang nagpabago sa pag-aalaga ko sa iyo. Sa isang bagay na nagpapasuka sa akin. Matagal na kitang hindi minahal. Ikaw ang nagpahalaga sa iyo. Sa akin, noong ginawa ko yun. At ngayon nakikita ko na kung sino ka talaga. Nakakasuka ka. Shuhao, talagang alam kong nagkamali ako. Ibibigay ko ang bahay ko, ang pera ko, lahat ng meron ako kay Shen Yu. Ipapalit ko lahat para maibalik ka, okay? Ibibigay ko sa'yo ang anumang gusto mo. Sinusumpa ko. Mula ngayon, ikaw lang ang mamahalin ko. Ang maliit na yaman mo ay hindi man lang kasing halaga ng relo ng asawa ko. Sino ang may gusto sa kahabag-habag mong pera? Mahal, tara na. Wan Yue, tayo na rin. Umalis ka! Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa'yo, si Shuhao ay hindi sana napunta sa ganito. Su Wan Yue. Shuhao, nagkamali ako. Bumalik ka sa akin. Pakiusap. Oy, anong problema mo, Dai? Anong ginagawa mong nakahiga sa sahig? Tara na, tumayo ka. Kailangan kong maglinis. Pasensya na. Su Wan Yue. Pagkatapos nating gumraduate, magpakasal na tayo. Ikaw, bakit ba laging kasal ang nasa isip mo? Sana kasing detalye ng thesis mo ang mga plano mo sa pagpapakasal. Anong mali doon? Gusto kong pakasalan ng taong mahal ko. Anong mali doon? Anong pinagtatawanan mo? Ako, si Yu Shuhao, ikaw lang ang pakakasalan ko. At ikaw lang talaga ang ibig kong sabihin. Oo nga. Shuhao. Ayoko. Hindi pwedeng nakaupo lang ako rito na walang ginagawa. Kahit ano ang mangyari, kailangan kong humanap ng paraan para mapabago ko ang isip ni Yu Shuhao. President Shen, bigla nyo kaming pinatawag dito na mga direktor. May problema ba? Huwag naman sanang. May bago na namang. Tigil, sandali. Pinatawag ko ang emergency meeting na ito para mag-anunsyo sa inyong lahat. Una, ipakikilala ko ang aking asawa at ang magiging bagong presidente ng Shen Group, si Yu Shuhao. Kumusta po kayong lahat? Ako ang asawa ni Shen Yue. Inaasahan kong makapagtulungan tayo. So, asawa po pala kayo ni President Shen. Oo. Ang magiging presidente namin sa Shen Group. Sa tingin ko, ang pwesto ng presidente ay hindi pwedeng basta-basta na kunin ng kahit sino. Kung kulang naman sa kakayahan ang bagong presidente, kami pong mga senior board members ay may sapat na kapangyarihan pa rin. Kami pong mga senior board member ay may autoridad pa rin. Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha para kausapin ng ganyan ang magiging CEO? Mga gurang kayong tanga. Alam nyo ba na nahaharap sa problema sa pera ang kumpanya kamakailan? Nahaharap sa problema sa pera at muntik nang magkaroon ng cash flow crisis? At nang ang mga kalaban natin ay naglalagay ng bitag para sa atin, masamang at naninira sa atin sa merkado?
Si Shuhao ang tumayong tumulong sa akin para hatian ako ng pressure. Nagtrabaho siya ng araw-gabi para maghanap ng solusyon at nakaisip ng mas makatwirang mga paraan. Una, kinausap niya ang mga matagal ng supplier na nag-aatubili at nakuha ang mas mabuting mga tuntunin sa pagbabayad para maibsan ang pressure sa pera. Pangalawa, gumawa siya ng detalyadong PR strategy gamit ang media para linawin ang mga katotohanan at naglunsad ng mga bagong promotional campaign. Iyon ang nagpapanatili ng sitwasyon. Sa tingin niyo ba ako, bilang group CEO, ay walang pangitain? Sa mga taong ginugol ni Shuhao sa ibang bansa, sinubukan niyang unawain ang mga ekonomiya ng dayuhang merkado at nakakuha ng malawak na karanasan. Naniniwala ako, kapag naging CEO na siya ng Shen Group, tiyak na lalago ang kumpanya. Sa pagdinig sa paliwanag ninyo, President, kailangan kong sabihin na talagang pambihira si Mr. Yu. Dapat ay mayroon siyang ilang natatanging talino at katangian. Kung hindi man, Sa talino at pangitain ni President Shen, hindi siya magiging ganito ka-eager na si Mr. Yu ang pumalit bilang President sa isang napakahalagang posisyon. Mr. Yu, dahil malamang na kayo ang magiging taiman ng aming grupo, kung gayon sa buong paggalang. Ano ang inyong natatanging pananaw sa kasalukuyang kalagayan at hinaharap na direksyon ng domestic market at ang inyong mga estratehiya para harapin ito? Naniniwala ako na lahat ng narito ay lubos na may kakayahan. Maaari tayong magtulungan sa loob at labas ng bansa upang paunlarin ang iba't ibang industriya tulad ng securities, mga produktong agrikultural at entertainment. Magdudulot ito ng mas malaking benepisyo sa ating kumpanya. Kaya naniniwala ako na lahat ay makakatulong sa pagdaragdag ng bagong kinang sa ating kumpanya. Salamat sa inyong lahat. Napakagaling. Talagang napakagaling. Tama ang kanyang pag-unawa sa market economy na tumama mismo sa punto, malalim at makahulugan. Talagang kahanga-hanga. Ang iyong mga pananaw ay hindi lamang nagbibigay sa amin ng mga bagong ideya, kundi nagpapalakas din ng aming kumpiyansa tungkol sa kinabukasan ng kumpanya. Kaya, ngayon ay nakita mo na kung ano talaga ang kaya niya? hindi biro ang kanyang kakayahan. Nakumbinsi na? Mula ngayon, ikaw ang bahala sa pagdadala ng kita para lumago at lumakas ang ating negosyo. At para sa akin, ako naman ang magbabantay sa iyo. Tinitiyak na hindi ka magpapabaya. Magkasama tayong pananatilihing maayos ang ating tahanan. Ano sa tingin mo? Kung ano ang sabihin mo. Yue, anong gusto mong kainin ngayon? Mamaya, pag-uwi natin at nakapaglaro na kay Lele, sasagala tayo para sa sarili natin. Mahal, susunod ako sa kung ano ang gusto mo. Ikaw na ang bahala. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko sa'yo. Napaka-sweet mo pa rin at ang cute-cute mo. Anong ginagawa mo rito? Shuhao, nag-isip-isip na ako. Kasalanan ko ang nangyari noon. Pwede bang patawarin mo ako ngayon? Suwan Yue, nababaliw ka na ba? Kung may sakit ka, pumunta ka sa ospital. At huwag mo kaming istorbuhin ng asawa ko. Hindi namin kailangan ang mga paumanhin mo o ang pang-aabala mo. Shen Yu, anong karapatan mo para kausapin ako ng ganyan? Shen Yu, anong karapatan mo para magsalita sa akin ng ganyan? Ano sa tingin mo ang estado mo ngayon? Ganyan ka ba makipag-usap sa akin? Miss Su, mag-ingat ka sa pagsasalita. Bilang isang manager ng kumpanya, ang lakas ng loob mong kausapin ng ganyan ang presidente? Basic na etiketa sa trabaho, hindi mo ba alam yon? Presidente, huwag mong isiping hindi ko alam na ngayon, ang Shen Group ay nasa ilalim mo na. Yu Shuhao, hawak-hawak mo na ang Shen Group ng buong buo. Tayo na lang ay magbate, okay? Ganito na lang, ikaw ang maging presidente at ako ang magiging sekretarya mo. Kahit anong gusto mo pwede mong sabihin sa akin. Ako. Talagang mas magaling ako kaysa sa kanya. Shuhao, maniwala ka sa akin? Talagang mapasasaya kita. Paano ka naging ganyan? Nakakadiri ka talaga. Maayos ang relasyon ko at ng kasintahan ko. Hindi mo na kailangang mag-alala. Pangalan lang ang pagiging presidente ko sa kumpanya. At ang tunay na presidente ay iisa, si Yue pa rin. Kung ganyan ang sasabihin mo, dapat handa kang harapin ang kahihinatnan. Eh ano naman? Akala mo ba talagang kaya mong gawin sa akin ang gusto mo? Manager, ha? Manager ka, ha? Assistant Wang,
Gusto kong palitan ang pwesto ni Manager Su. Sa totoo lang, hindi. Kalimutan na ang pagpapalit ng pwesto, tanggalin mo na lang siya. Ikaw, anong sinabi mo? Tinatanggal mo ako? Senior employee ako rito. Anong karapatan mo? Manager Zu. Su Wanyue, bibigyan sana kita ng pagkakataon, pero hindi mo pinahalagahan. Sobrang abala ako nitong nakaraang mga araw para asikasuhin kayong dalawa. At ngayon, ikaw mismo ang naghahanap ng gulo. Akala mo ba talagang palalampasin ko ang pananakot mo sa asawa ko? Sino ka ba? At ang tapang-tapang mo sa harap ko. Hello? MS, Su. Matapos ang masusing pagsasaalang-alang ng senior management, at dahil sa iyong kamakailang hindi kasiya siyang performance sa kumpanya, nagpa siya ang kumpanya na wakasan ang iyong empleyo ng agad-agad. Kinakailangan mong, sa loob ng 2 araw, pumunta sa kumpanya para kumpletuhin ang kinakailangang exit procedures, at i-turn over ang iyong kasalukuyang trabaho, para masiguro ang maayos na transition. Shen Yue, ikaw! Ginang Su, tama na. May oras ka pang mang-istorbo sa amin. Isipin mo muna ang sarili mo. Shu Hao, wala na akong pakialam. Ayaw ko na ng trabaho ko o kahit ano paman. Gusto ko lang na patawarin mo ako. Su Wanyue, iniwan mo ako para kay Jiang Yuzhou nang walang pag-aatubili. Ngayon, bumalik ka na nagsusumamo para patawarin ako. Hindi mo ba naiisip na nakakatawa iyon? Shu Hao, alam ko talagang mali ako. Mali ako. Naway patawarin mo ako. Nawalan na ako ng trabaho. Wala na akong natira. Ikaw na lang ang meron ako ngayon. Seryoso ka bang manonood lang? Habang nawawalan ako ng lahat? At hahayaan mo na lang akong mag-isa? Sinabi mong pakakasalan mo ako. Su Wanyue, sa tingin mo ba, ang pagsusumamo at pagmamakaawa ngayon ay makakapag-ayos ng lahat? Sa sandaling iniwan mo si Shu Hao para kay Jiang Yuzhou, nawalan ka na ng karapatang maging karapat-dapat sa kanya. Noon, si Jiang Yuzhou lang ang nasa isip mo. At hindi mo pinansin ang tunay na nararamdaman ni Shu Hao para sa iyo. Ngayong wala ka ng anuman, bigla mo na lang naalala kung gaano kabuti si Shu Hao. Hindi mo ba naiisip na huli na at lubhang nakakatawa? Shen Yue, tumigil ka sa pagiging sarkastiko. Gusto mo lang agawin si Shu Hao. Shu Hao, huwag kang magpapaloko sa kanya. Mayroon tayong maraming alaala na magkasama. Sobrang in love tayo noon. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Wanyue, hindi ko nakalimutan ang nakaraan, pero hindi na ako makakabalik ngayon. Ang minamahal ko ngayon ay si Shen Yue. Nandoon siya para sa akin, nang ako ay nasa pinakamababang punto. At ikaw? Ikaw lang ang nasaktan ako. Hindi ko ginawa iyon. Shu Hao, handang gugulin ang buong buhay ko para pagbayaran ang mga pagkakamali ko. Bumalik ka lang sa akin. Gagawin ko ang anumang hilingin mo. Wanyu, kailangang harapin ng mga tao ang mga bunga ng kanilang mga pagpili. Sa tingin mo ba ang pag-ibig ay isang bagay na maaari mo lang itapon at kunin muli kung kailan mo gusto? Nagsimula na ng bagong buhay si Shu Hao. Maayos na siya at masaya na siya ngayon. Lumayo ka sa amin. Shen Yue, huwag kang masyadong mayabang. Paano kung isang araw ay sawa na si Shu Hao sa'yo? Babalik din siya sa akin. Wanyue, lampas ka na. Dot. Igalang mo naman ang relasyon ko kay Shen Yue. Huwag kang gumawa ng mga walang katuturan at drama. O hindi na ako magiging magalang. Jue, alis na tayo. Bakit? Bakit? Yu Shu Hao, bakit hindi mo na ako mahal? Dati, sobrang mahal mo ako. Hindi mo ako gaganyanin dati. Sir, nandito na naman yung babae. 1 linggo na ng tuloy-tuloy. Araw-araw siyang lumuluhod sa gate ng villa, ayaw umalis. Ipinipilit niyang makita ka. Nakakainis naman. Paalisin ninyo ng mga gwardiya. Sa totoo lang, ngayong araw 3 beses na namin siyang pinalayas. Pero ang nangyayari, pagkaraan lang ng ilang sandali, bumalik siya at muling lumuhod. Sabi niya, luluhod siya hanggang sa pumayag kang makita siya. Hindi na talaga namin alam ang gagawin. Shu Hao, nagkamali ako. Ang hiling ko lang ay ang iyong kapatawaran. Pakiusap, hayaan mong makita kita. Minsan lang. Shu Hao. Shu Hao.
Sa wakas, lumabas ka rin para makita ako. Sa puso mo, ang gusto mo lang ay ang mga bagay na hindi mo makukuha. Hindi mo maitatago ang iyong pagiging pabago-bago ng isip. Nakakahabag. Shuhao, sa wakas lumabas ka para makita ako. Napagpasyahan mo na bang patawarin ako? Pumayag kang makipagkita sa akin. Ibig sabihin ba nun, may nararamdaman ka pa rin para sa akin? Nagmamalasakit ka pa rin sa akin? Di ba? Ang suot mong damit na yan. Sa pagkakaalala ko, iyon ang regalo ko sa iyo noon pa. Naalala mo ba yun? Kung naaalala mo, ibig sabihin nagmamalasakit ka pa rin sa akin? Mahal mo pa rin ako. Ito ay mula pa sa ating unang date. Ito ang binili mo para sa akin noong unang date natin. Shuhao, tingnan mo ang singsing na ito. Ito ang singsing na may brilyante na ibinigay mo sa akin noong una. Nangako ka sa akin na pakakasalan mo ako. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Oh, pero 6 na taon akong naghintay. Ang singsing na ito. Ang tagal kong hinanap ito. Shuhao, nagkamali ako. Hindi ko dapat sinaktan ka. Shuhao, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magtiwala ka sa akin, okay? Tapos na tayo. Umalis ka na. Huwag ka nang bumalik para gambalain ako. Pinalalayas mo ako? Pakiusap, tanggapin mo ang singsing na ito. Alaala ito ng dati nating pinagsamahan. Hindi na kailangan yan. Mayroon na ako ng pinakamaganda. Bukod pa yan, ang pamamahal mo ay tulad lang ng singsing sa daliri mo. Mura at peke. Hindi ko ito kailangan. Hindi, Shuhao, hindi yan totoo. Hindi. Su Wanyue. Simula ngayon, sa buong buhay mo, wag mo nang ipakita ang mukha mo sa akin. Assistant Wang, parang hindi pa sapat ang stress na dulot ng statement ng utang ni Manager Su. Isang taong bangkarota ay may kapal pa ng mukha na gambalain ang asawa ko dito? Naiintindihan ko, President Shen. Ipapahanap ko agad kay Manager Su ang maniningil. Kung makita kitang ginagambala mo ulit ang asawa ko, hindi na lang ito tungkol sa pagpapasingil ng utang. Umalis na tayo. Shuhao, Shuhao, Hindi ka lumalabas para maghanap ng trabaho. Anong ginagawa mo dito sa bahay? anong ginagawa mo? Ibalik mo yan. masarap? Wanyue, naghahanap ka pa rin ng balita tungkol sa kanya? Kinaltas ko lahat ng order ko para umuwi at magluto para sa'yo. Tapos, narito ka, tinitingnan ng mga larawan ni Yu Shuhao. Nagtitinda ako ng pagkain kasama mo, nakatira sa sirasirang lugar na ito. At sa puso mo, hindi pa rin ako makapantay sa lalaking ito. Ganun ba? Tumahimik ka. Tumahimik ka. Huwag mong sabihin ang pangalan niya gamit ang maruming bibig mo. Akala ko mahal mo ako kahit wala ka na ngayon. Kahit na ako dito ay tinatawag na manira ng pamilya. Seryoso kong pinag-isipan kung paano tayo magkakasundo. Pero ngayon nakikita ko na bulag ako noon. Ang babaeng katulad mo dapat iwan sa kalsada para magtanggol sa sarili. Anong lakas ng loob mong sabihin yan? Kung hindi dahil sa paghabol mo sa akin, pinipilit mo akong iparehistro ang bata, hindi ako susuko ni Yu Shuhao. Ipokrita ka. Lahat ito dahil sa'yo. Kasalanan mo ang lahat. Tama na. Dalawa ang kailangan para magkasundo. Akala mo premyo ka? Gusto mo? Nasa iyo ang lahat at makakain mo pa. Nasisiyahan sa pagmamahal ng dalawang lalaki. Pero ang lahat ng pagkakamali mo ay isinisisi sa mga lalaki. Napaka-ipokrita mo. Wala kang ang lakas ng loob na aminin na nagkamali ka. Nakakasuka ka. Tumahimik ka. Hinahampas mo ako? Ah, Nasaktan ba kita? Ikaw ay isang ganap at lubos na maruming daga sa imburnal na nakakasuka sa akin.
Suwan Yue, karapat-dapat kang mawala siya. Ngayon ikaw ay makakatikim kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Suwan Yue, karapat-dapat kang mawalan sa kanya. Ngayon, maranasan mo kung paano ang mawalan ng lahat. Delivery boy, bulag ka ba? Paano ka nagmamaneho? Gusto mong mamatay? Kung gusto mong mamatay, ikaw lang. Huwag mong idamay ang iba. Pasensya na, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Nagmamadali kasi ako. Anong problema, mahal? Bakit bigla tayong huminto? Wala lang. Mukhang interesado ako sa lugar na yon. Tingnan natin. Sige, ikaw ang bahala, mahal. Tara na. Yushu Hao. Namiss kita. Yushu Hao. Ako ang namimiss sa'yo. Suwan Yue. Pakakasalan mo ba ako? Gago ka. Kung hindi kita pakakasalan, sino pa ba ang pakakasalan ko? Sa buong buhay ko, ikaw lang ang pakakasalan ko. Kailangang mairehistro ang anak ni Jiang Yuzhou. Kailangan ko muna siyang pakasalan. Pagkatapos, isang buwan mamaya, pagkatapos nating makuha ang divorce certificate, pakakasalan kita. Naiintindihan mo ba? Suwan Yue. 6 na taon. Sa tuwing nandito tayo, laging may dahilan siya para pigilan tayo. Ang kasal natin inabot na ng 6 na taon. Sabihin mo nga sa sarili mo, dapat ba akong maghintay pa? Nagkaanak sa labas si Jiang Yuzhou at yung babae. Ayaw panagutan ng nanay. Bilang kaibigan niya, anong mali sa pagtulong ko sa kanya? Ang pagkuha ng marriage certificate ay maliit na bagay lang. Ang pagrehistro sa bata ang importante. Yushu Hao, pwede bang wag kang magdahilan? Pwede bang magpakita ka ng pangunawa? Shu Hao. Sa lahat ng mga taon, ako'y nagpapadpad lang sa mga relasyon ko. Pero ngayon, sa mismong sandaling ito, bigla kong naisip na ang pinakamasakit sa mundo ay hindi ang hindi pinapansing pag-ibig. Masakit ang hindi pinapansing pag-ibig, pero kahit papaano, mayroon pa ring kaunting pag-asa. Pagkakataong mangarap tungkol sa kinabukasan. Pero ako, nang ako'y magising sa wakas, gulat na gulat ako nang malaman na wala na akong pagkakataon na bumawi sa'yo. Non, ako'y napakasakim, napaka-immature, nasaktan kita ng paulit-ulit. Tinanggap ko lang ang pagmamahal at pasensya mo nang walang pagpapahalaga. Ngayon ko lang nakita na nawala na sa akin ang isang napakahalagang bagay. Sana ay makabalik ako sa nakaraan. Sana ay minahal kita ng nararapat sa'yo. Pero huli na ang lahat.
Eksakto, ang gusot-gusot ng suot niya, imposibleng siya ang kasosyo ni Jishen. Ang tawagin siyang kasosyo ni Jishen ay kawalang galang kay Jishen. Isang talunan na katulad niya ay hindi kailanman magiging karapat-dapat kay Jishen. Sobrang mahal niya ako. Kalimutan na ang pakakasal sa ibang babae o magkaroon ng anak sa kanya. Kung titingin lang siya ng ilang beses sa ibang babae, magiging guilty na siya. Sa buong buhay niya, hindi niya ako iiwan, kahit mamatay pa siya. Hemp, Bakit parang may kaba ako? Shuhao, nasaan ka? Yan, tigil ka na. Shen Yu, nandito ako. Tulungan mo ako. Shen Yu, Nandito ako. tulungan mo ako. May mali.